In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts, without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both with developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. DJ Aljo Gomez. Sa lawak ng asul ating makikita yamang likas, tubig na kay ganda. Mga isla at bahura, yaman ng bansa. Pusong Pilipino dito'y magtitiwala. Ating ang West Philippine Sea, bawat alon, bawat buhangin ay sa atin. Ipaglalaban, hindi susuko. Yaman ng bayan, atin ang West Philippine Sea. Sa ilalim ng araw, pag-inay iwinawag-aywan. Kapaligiran na buhay sa aming ibinibigay. Pagmamahal sa bayan, sa dagat man o lupa, sa bawat agos pag-asa'y lumulutang. Mga pangarap at pag-asa, sa dagat na ito'y nakasalalay. Tayong lahat ay magkakaisa para sa kinabukasan at tagumpay. Sa bawat patak ng ulan, sa
Pandilay iwing na wagayway Kapaligiran at buhay sa aming ibinibigay Pagmamahal sa bayan Sa dagat man o lupa Sa bawat agos pag-asa'y lumuludang Mga pangarap at pag-asa Sa dagat na ito'y nakasalalay Tayong lahat ay magkakaisa Para sa kinabukasan at tagumpay Sa bawat patak ng ulan Sa bawat siyak na araw Tayo'y magbabantay ating karapatan Sa puso't isip laging nandiyan Ating ang West Philippine Sea Ating magpakailanman Sa bawat patak ng ulan Sa bawat sinag ng araw Tayo'y magbabantay ating karapatan Sa puso't isip laging nandiyan Ating ang West Philippine Sea Ating magpakailanman Ating magpakailanman Ating magpakailanman In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Okay, muli, kamusta mga kareaksyon? Muli ay tayo na naman ay nandito sa ating programang Reaksyon Balita ngayon dito po sa online radio TV po natin, no? Okay po, no? So, at muli ako, makakasama niyo na naman ako muli, yours truly, Coach Aga. At shoutout po sa ating mga followers at subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating munting channel. At ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol sa paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa ating West Philippine Sea. Kaya stick around lang po. Okay po, no? So again, ito po yung ating topic ngayon, no? About dito po sa mainit-init na topic about dito sa West Philippine Sea, no? Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay don't forget to subscribe and hit the notification button para ikaw ay po ay ma-update every time na meron tayong bagong mga videos. Share and like na rin nyo, at shoutout din po pala kay Sir Aljur Gomez sa isang napakaganda at very inspiring na background song niya kanina, no, na may title na Atin ang West Philippine Sea, no? Eksaktong eksakto sa ating tema
ngayong hapon na ito. At meron din siyang YouTube channel, no, si Sir Aljur Gomez. At I strongly suggest na subscribe na rin ninyo siya, no, at support na rin ninyo yung kanyang YouTube channel, no. At eto nga, punta na po tayo sa ating pag-uusapan po ngayong hapong ito. Okay, so again, eto na po tayo sa ating topic ngayon, at tayo po ay magre-react, no, dito sa sinabi ni PBBM sa issue nito. At meron tayong very reliable source na pinagkunan, at disclaimer lang po, for educational at entertainment purpose lang po ito, no. So let's get it on. So sabi dito sa ating source, actually ito po yung nakuha po natin, nabasa po natin itong articles na ito sa GMA News Online, no. So President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. stood his ground, and the West Philippine Sea belong to the Filipinos amid China aggression in the resource-rich region. So dito nakita po natin na talagang tinayuan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung about sa issue rito, yung nagsona siya, at talagang standing ovation talaga yung nangyari dito at that time. At wala pa akong naalala na ganitong sona na ang tagal ng standing ovation. Din talagang yung palakpakan talaga napakatindi, at talagang tumayo yung ating mga kongresista, no. So sabi po dito, recently the Philippines and China have reached an understanding on an arrangement that aims to avoid altercation at the disputed Ayungin Shoal. So dito meron silang tinawag na yung about dito po sa kanilang agreement, no, na kung saan talagang iniiwasan ng both side na sila po ay mag-clash o umantong ito sa mas patindi pang sitwasyon, katulad ng gera. Okay, so talagang inano nila yan, no, iniwasan nila to. But according dito to the Department of Foreign Affairs on Sunday, the Philippines and the People's Republic of China have reached an understanding of the provisional arrangement for the resupply of daily necessities and rotation mission to BRP, okay, no, Sierra Madre in Ayungin Shoal. Okay, the DFA said in a statement, sabi po rito, the Philippine work a landmark case against China massive claim in the South China Sea. Okay, on July 16, ito yung July 16 na nangyari, no, 2016 pa po, an arbitral tribunal. So sa panahon pa po to ni ni former President Rodrigo Roa Duterte, kasi 2016 pa yan. Okay, Netherlands invalidated China indisputable in historical claim. So itong Netherlands ay ininvalid niya yung claim ng China regarding dito. Beijing does not recognize the ruling. So China has since continued in its hostile action in the resource-rich region, with action involving shadowing and ramming of the Filipino vessel and dangerous water cannon incident that hurts local servicemen. So dito yung ating mga tinatawag nating mga fisherman talaga ay binomba rito ng ng tawag diyan ng water cannon, no. So talagang matindi yung kanilang dinanas dito. Pero ang statement ka ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, ang West Philippine Sea ay hindi isang kathang-isip natin lamang. So kung mapapansin mo rito ay isinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito parang halusinasyon, no, o kathang-isip natin lamang. At diniin niya rito, no, sa kanyang sona na ito ay atin. So dito makikita pa lang dun sa kanyang first statement dito sa topic na ito ay atin. So matigas yung niya, no, yung kanyang claim na yung West Philippine Sea ay parte ng ating bansang Pilipinas, no.
bansang Pilipinas, no. So ano yan, tawag dito, parte siya ng ating Philippine Island, okay, no. So kaya talagang tinayuan niya. At kung mapapansin mo kay Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang predecessor, no, na si Rodrigo Roa Duterte, ay makikita mo sa kanila ano sila, kung si former President Rodrigo Duterte ay isa po siyang pro-China, no, mas dikit siya sa China. Pagdating naman kay BBM o kay Bongbong Marcos, katulad ng kanyang ama, ay napaka pro-US talaga niya, no. So yung senior, si Ferdinand Marcos, ay pro-US, no, maging sa tawag rito sa kanyang anak na si BBM, no, nasa kasalukuyang pangulo, ay pro-US, no. At ito pa yung statement to, ito ay mananatiling atin. Okay, no? So makikita mo rito yung talagang pinaninindigan niya rito, yung kanyang stand o yung kanyang pinanghahawakan about dun sa bagay na ito. Okay, no? Not unlike dito kay Digong, na iba yung kanyang no, iba yung kanyang tawag dito, yung kanyang style ng pakikipag negosasyon, no. Umiiwas din naman siya sa sa gulo, sa gera, no. Pero ang pinakamaganda rito ay nagano siya, tawag yan, meron siyang tinatawag na naninindigan siya rito, dito sa issue na ito, no, hanggang nag-aalabang diwa ng ating mahal na bansang Pilipinas. So rito, okay, so ibig sabihin, hanggat nag-aalab yung diwa ng ating mahal na bansang Pilipinas, at sabi pa rito din sa kanyang statement, Marcos said in his State of the Nation address before the audience at the Batasang Pambansa Complex, who stood up and uploaded, no. Okay, so pinalakpakan siya rito. At again, katulad nga na sinabi ko kanina, wala pang histories ng Philippine presidents, no, na yung ganitong zona ay napakatagal ng tinatawag nating applause sa kanya. Okay, yung standing ovation. So wala pang ganung wala pang ganung pangyayari dun sa history ng zona, no. Only si PBBM lang, no, sa kanyang panahon, no. Then he added, the country cannot yield, cannot waver in protecting its sovereignty. So dito pa isang statement na kung saan ay kumbaga sinasabi niya na ang Pilipinas ay hindi manginginig, no. Okay? At hindi mag-wave sa pagpaprotekta sa soberanya ng ating bayang Pilipinas, no. We're continuing to strengthen our defense postures. So ito nga ay pinapalakas yung depensa at saka yung posture, both through developing self-reliance and through partnership with like-minded state, he added. Okay, so pinapalakas ng ngayon, no, ng Pangulo yung sandatahang pang-armas ng ating Pilipinas. Then nakikipag-alyansa din tayo dun sa mga superpower na bansa. Pero maganda rin naman yung iniisip niya, no, na maging self-reliance din tayo, kasi mahirap din masyadong umasa sa ibang ibang bansa, kasi hindi naman tayo talaga 100% na tayo ay talagang tutulungan pagdating ng tawag dito yung mga ganung sitwasyon, no. So hindi natin kabisado at hindi natin hindi natin panghahawakan masyado yung mga ganung nila, no, yung mga ganung pangako nila, no, na tutulong, although meron treaty, no, ang US at ang Pilipinas na in times of nagkaroon ng tawag yan ng nagkaroon ng ganitong pangyayari ay tutulong sila. Okay, pero hindi natin alam kung talagang tayo ay tutulungan pagdating na dun sa actual na magkakagera man, if something na mangyari, pero wala namang nag-aano ng gano'n na no, wala namang nananalangin na magkagera, pero nag-a-advance lang. Maganda na advance yung ating mga isip, no. Okay, no, sa ganun, lalo na yung ating
Pangulo, no, ay talagang nakikipag-alyansa siya ngayon sa US, no, for protection, kasi alam naman natin, aminin natin sa hindi natin kaya yung tawag yan, yung China sa lakas. Very superpower sila, very napakalakas ng kanilang ng kanilang bansa. Okay, the president thanked the armed forces. So nagpasalamat din yung dito sa statement dito na the president thanked the armed forces of the Philippine Coast Guard and the fisher folks in the region for protecting and promoting the region. So makikita ko rito, sabi niya nga, pinasalamatan niya yung mga army, okay, lalo na most especially yung ating mga Coast Guard at yung ating mga fisher folks na pinoprotektahan nila at pinomonitor na yung region doon sa sakop ng teritoryo ng ating bansa. At sabi niya nga, sa ating buong sandatahang lakas, dito ay translate dito sa Tagalog, no? Sa ating buong sandatahang lakas, sa Coast Guard at sa ating mga mangisda sa West Philippine Sea, tanggapin niyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatiyag at sakripisyo, he added. So ito yung statement ni President Bongbong Marcos, na kung saan ay talagang tinatayuan niya yung sitwasyon at hindi siya sa palasak na salita, hindi siya nagpapaduro dun sa sa China din. Okay, at nagpasalamat siya, no. Unlike his predecessors, sabi nga rito, Rodrigo Duterte, Marcos didn't appear very warm when it comes to his relation with China. Okay, so itong si Rodrigo, again, Marcos didn't appear very warm when it comes to his relations with China. So hindi talaga sabi nating mainit yung relasyon o mabutihan ni BBM dito sa China. Hindi nga raw katulad ng tawag dito ng kanyang predecessor na si former President Rodrigo Duterte, na talagang very close dun sa kabila, no. But he made a commitment that Filipinos would never yield their territory, noting that this administration would protect its sovereign rights even to the latest square millimeter. Okay, so yan yung kanyang statement. Recently, the Philippines and the China have reached an understanding. So nagkaroon ng tawag yan ng nagkaroon ng naman sila, no, ng agreement. Pero dito sa usaping to, ang pinakamaganda lang dito ay nakita natin yung ating Pangulo na tinatayuan niya yung ating rights, yung ating sovereignty, yung ating karapatan, yung ating tinatayuan doon. At alam mo po natin, no, pagdating doon sa arbiter, no, tayo ay nanalo doon sa legal battle doon, at pinakakailangan yun, no, na i-push niya, kasi para din sa sa ating mga susunod na henerasyon, no. Okay, kasi hindi naman pwede na tayo ay magpabuli. Kumbaga si ating Pangulo ay gumagawa naman ng paraan niya, no, na hindi sa pamamagitan ng gera, no, dahil alam naman ng ating Pangulo na kumbaga sa kung di naman tayo tutulungan ng ibang superpower na bansa, ay hindi naman talaga tayo mananalo sa kanila, dahil alam natin very superpower ang China. Okay, isa sa mga pinakamalalakas na bansa ngayon pagdating sa military arms, no, sa kanilang mga panggerang mga equipment, at tayo ay hindi makakasabay sa kanila. Then pagdating sa numbers ng numbers ng kanilang mga army tsaka mga reserve, napakarami nila, no. Kumbaga pupulmusin lang talaga tayo nila kung talaga tayo papatulan. Pero kaya nga nakikipag-alyansa ang ating Pangulo para kahit papano ay merong defense, no, yung ating kahit papano meron tayong inaasahan pagdating dun sa
sa ano na yun, no? Sa ganung sitwasyon. And maganda lang sa kanya ay ang battle talaga ni PBBM o ng ating Pangulo ay legal battle lang, no? Okay, parang parehas lang sila ng strategy din ni ano no, ni former Noynoy Aquino nga pala, no? So hindi gumagamit ng dahas, much more on ano sila, no? Peace talk din, no? Peace talk at more on diplomatic na taktika. Okay, no? So yan po yung ating ano ngayon, no? Yung ating maiksing maiksing nating discussion, pero maganda yung naging stand ng ating Pangulo dito sa issue na to, at maganda na nakikita natin ang ating leader na naninindigan para dun sa kapakanan ng ating bansa. Kaya yan ang pinaka maganda dyan, no? At siya ay nag-stand. Yan ang pinakamahalaga na makita natin sa ating leader. So with that, no, maraming salamat, at bukas uli, same time, same channel dito po sa ating Reaksyon Balita Ngayon Online Radio TV. At again, please subscribe our YouTube channel dito sa RBN, at share na rin ninyo, at again ay ano nyo, no, click the notification button para dun para magkaroon kayo ng update sa mga bagong video. Like and share nyo na rin, no. Maraming salamat at God bless po sa lahat.